Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang maging tunay na maging kalugod-lugod, magbalik tayo sa Panginoon. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taguyod mo si San Martin sa landas ng kababaang loob upang sapitin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mong aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapatin mong dakilain kaysa niya sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahibik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umiimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo may anak o baka na nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Biyernes sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon, mga kapanalig, we cannot please everyone. Kung meron kang ginagawa sa trabaho, sa simbahan, sa eskwelahan, kung meron kang ginagawa, huwag mong gawin para magustuhan ka. Kasi not everyone will like you. Kahit ano ang gawin mo, you cannot please everyone. Pero pwede mong mahalin. Pwede mong gawin yung bagay na mabuti at ang maging dahilan mo nawa ay dahil nagmamahal ka. Yung bang may matanggap ka mang kapalit o wala, masaya ka. Kasi ang intention mo ay nagmamahal ka. At kung meron kang gagawin, huwag mong gawin ito para sa tao lang. Gawin mo ito para sa Diyos. Yan din po yung nangyari sa mga pagbasa po natin. Sabi doon sa unang pagbasa, sabi ni San Pablo, ang saksi ko ay si Kristo, ang saksi ko ay ang Espiritu Santo. Ginagawa niya ito. Siya'y nagsulat po sa mga taga-Roma. At ginagawa niya ito, hindi para sa tao. Kasi kung ginagawa niya ito para sa tao, yun nga po nagkakamali ang tao. Madidisappoint siya. Baka kung gagawin niya ito para sa tao, matagal na siyang tumigil, matagal na siyang uminto. Pero ito ginagawa niya, ang saksi niya si Kristo, ang saksi niya ang Espiritu Santo, titingala siya sa langit, at makikita niya si Jesus nakangiti sa kanya, kaya patuloy siyang maglilingkod, patuloy siyang gagawa ng mabuti. Ginagawa para sa Diyos. Sa Ebanghelyo din po, nakita po natin si Jesus. Sabi po dito ay tinitingnan nilang mabuti ang kanyang mga kilos at binabantayan si Jesus. Kasi hinuhuli po si Jesus naghahanap ng mali. May mga tao pong ganyan, ang hinahanap yung mali mo. Kaya nga po, wag kang gagawa just to please everyone. Just so that people will like you. Kasi may mga tao, wala kang magagawa, ang hinahanap po nila mali mo. Kahit anong gawin mo,
Meron at meron silang negatibo, meron at meron silang masama na maipipintas sa iyo, katulad ng mga pinuno ng Pariseo na ito. Ang hinahanap, yung mali. Kaya po tinatanong sila ni Jesus, ano ba magandang gawin sa araw ng pamamahinga? Magpagaling, tama ba yun o hindi? Hindi sumasagot. Pinagaling niya. Hindi pa rin sumasagot. At yung matinding tanong ni Jesus, pag araw ba ng pamamahinga, yung anak mo, o kahit yung alaga mong hayop, nahulog, hindi mo ba ililigtas? Siyempre, ililigtas mo. Bakit mo ililigtas? Kasi mahal mo. Bakit niligtas, pinagaling ni Jesus, yung may sakit? Dahil mahal niya. Kung meron kang gagawin, siguraduhin mo, ito ay ginagawa mo dahil nagmamahal ka. Kaya nga po, kung naalala niyo po yung utos ni Jesus, di ba ang utos ni Jesus, ibigay mo ang lahat sa Diyos. Bigay mo ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong kaluluwa sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Bigay mo ang lahat sa Kanya. Bakit? Bakit ba ganun yung utos ni Jesus? Ano ba siya? May tao ka bang kilalang ganun? Sino ba may asawa dito? Puro single ba yun? Sino ba? Okay. Kaya girlfriend mo, sinabi ba sa'yo ng taong mahal mo, ako lang mamahalin mo ha? Okay. Tapos may nag-text sa'yo, nag-reply ka. Ang reply mo lang, okay. Galit na galit. Ano may reply mo? Sino yung ka-text mong yan? Dapat ako lang tinetext mo. Okay lang naman na reply mo. Tumatawag siya sa'yo. Hindi mo narinig. Sa CR ka. Galit na galit. Nung nagkita kayo, ano ba to? Ba't tumatawag ako sa'yo, nakatatlong miss call ako, ayaw mo sagutin? Siguro may iba ka na, ano? May iba ka nang kinakausap. Selosa, seloso. Ano ba tawag doon? Possessive? Yung ba tawag doon? Seloso, masyado. Kapag possessive, pag masyadong seloso, ano ba? Insecure. Kumbaga, hindi siya komportable. Alam niya, pagpapalit siya sa iba. Alam niya, may makikitang iba at pwede siyang iwan. Medyo insecure nga. Si Lord ba kapag sinabi ni Lord na ako lang ang mamahalin mo? Yung puso mo, yung isip at kaluluwa mo, bibigay mo lang sa akin. Ibig sabihin ba nun possessive ba si Lord? Hindi po. Malaya nga tayo eh. Binigyan niya tayo ng freedom to choose. Ikaw ang pipili. Pero bakit niya sinabing ibigay ang lahat sa Kanya? Kasi nga po, kapag binigay mo, yung puso mo, isip at kaluluwa, binigay mo sa tao, binigay mo sa artista, sa idolo mo, sa celebrity, o kaya doon sa kandidato, nanalo ba yung kandidato nyo? Kung nanalo, congratulations. Paano kung hindi? Binigay mo lahat sa kanya, ayan, talo. Hindi, talo ka rin. Binigay mo dun sa isang taong celebrity. Sino ba yung artistang kilala ninyo? Sharon Cuneta, matanda na kayo. Sino ba? Ding Dong, Marian. Matanda na rin yun, di ba? Kaedad ko si Ding Dong eh. Sino pa ba yung bata? Si Alden. Bata ba yan? Matanda na rin yun, di ba? Sino ba yung bata-bata? Wala akong maisip eh. Sino? Wala, hayaan mo na. Matanda na ako. Ano? Hindi ko na... Si Raisa naiisip ko eh. Naiisip kong artista. Pero kapag binigay mo yung lahat sa celebrity, lalo na yung mga K-pop, okay lang naman humanga, pero kung bibigay yung puso mo, isip at kaluluwa, kasi mawawala yan. Napapalitan, tumatanda, nawawala, hindi na sikat. Darating yung panahon, hindi na sila kilala. Bakit ayaw ni Lord na ibigay mo sa tao yan? Because you will be disappointed. Yung puso mo, huwag mong bibigay kung kanin-kanino. Binigay mo kasi kung kanin-kanino, ayan. Broken-hearted ka tuloy. Ma-disappoint ka. Iba yung expectation mo sa reality. Nasasaktan ka tuloy ngayon. Hindi mo talaga kaya na i-please ang lahat ng tao. Kahit nga yung tao na, alam mo, mahal ka niya, darating yung pagkakataon, meron siyang makikitang pagkakamali mo. May mga pagkakataon, mabubisit din yan sa'yo. Maaasar din. May mga pagkakataon, mag-aaway din. Lahat naman ng relationship. Kahit gaano kaganda sa umpisa,
Darating yung pagkakataon, may tampuhan, may away. Lahat tayo nagkakamali. At ito pa, lahat po tayo aalis. Kasi pag binigay mo sa tao, you will be disappointed. Kung meron kang gagawin, just like St. Paul, ang saksi ko, si Kristo. Ang saksi ko, ang Espiritu Santo. And then makikita mo ang Diyos nakangiti sa'yo, nakasmile sa'yo. Ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Ang gagawin mo sa kapwa, mamahalin mo sila. At paano ka magmamahal sa kapwa? Magmamahal ka sa kapwa, taglay ang pagmamahal na tinatanggap natin mula sa Diyos. Tanungin kita, gusto mo ba yung tinatanggap mo? Gusto mo ba yung tinatanggap mo? Ano ba yung tinatanggap mo mula sa asawa mo? Okay ka na ba dyan? Ba't pakiramdam mo parang mas marami binibigay mo kaysa dun sa tinatanggap mo mula sa asawa? Pakiramdam mo parang ikaw na lang lagi umuunawa, ikaw nagpaparaya. Lagi ikaw na lang nagpapatawad. Ang daming-daming mali ng asawa mo. Parang konting-konti yung tinatanggap. Gusto mo ba yung tinatanggap mo? Gusto mo ba yung tinatanggap mo mula sa mga anak mo? Mula sa magulang mo? Tigas ng ulo ng anak. Lahat naman binibigay mo. Pero ba't ganun? Parang wala kang natatanggap. Sa magulang mo, ganun din. Sinusunod mo naman. Hindi mo ma-please. Gagalit pa rin sa'yo. Pinagsasabihan ka pa rin. Hindi ka pa rin nakakatanggap nung pagmamahal na binibigay mo. Hindi ka nakakatanggap nung pagmamahal din mula sa kanila. Gusto mo ba yung tinatanggap mo? Ito po kung di mo gusto yung tinatanggap mo, ibahin mo yung binibigay mo. If you do not want what you are receiving, change what you are giving. Hindi mo gusto yung tinatanggap mo kasi ang binibigay mo, yung sarili mo. Yung sarili mo nauubos, papagod, nanghihina, nagsasawa. Huwag mo ibigay yung sarili mo sa tao. Ibigay mo yung sarili mo sa Diyos. At kapag binigay mo naman yung sarili mo sa Diyos, hindi mawawala yan. Bagkus ibabalik ni Lord yan. Yung puso mo na binigay mo sa Diyos, hihilumin ni Lord, pupunoy niya ng pagmamahal. Kaya magagawa mong patuloy na magmahal. Kaluluwa mo, binigay mo kay Lord kahit makasalanan, lilinisin, patatawarin, babaguhin ng Panginoon. Yung isip mo, yung mga iniisip mo, yung mga pangarap mo, ngayon, imposible eh. Pero pag binigay mo sa Diyos, isa sa katuparan. God will fulfill your dreams. Sa katuparan niya ni Lord, babalik niya sa iyo. Sa katuparan niya. Huwag mo bigay yung sarili mo sa tao, you will be disappointed. Kasi yung sarili mo nilikha para sa Diyos. At sa pagbibigay mo ng iyong sarili sa Diyos, ang Diyos naman ang magbibigay ng lahat-lahat sa iyo. Ang ibigay mo sa kapwa ay yung pag-ibig na tinatanggap mo sa Diyos. Walang hanggan yun. Kahit wala kang matanggap na kapalit, magagawa mo, maglingkod, magmahal. Magagawa mong tumulong. Katulad ni San Pablo, katulad ni San Martin de Porres. Patuloy na nagbibigay, kahit may discrimination, kahit may panlalait, kahit may pang-aapi, patuloy na nagmamahal. Dahil ang pagmamahal na binibigay nila ay nanggagaling sa walang hanggang pag-ibig ni Jesus. Amen. Manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin bilang kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ating itutugon, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri
dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao. Bagkus, gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Panginoong Diyos, maging panyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran, unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, minarapat mong si San Martin de Porres ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Pagkalo mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago, ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kinagagalak namin, may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rinayos na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo
walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, bila pagkaitinuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sumasamo kami, nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Aming Santo Papa Neonesto, aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mong mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng Mandabiring Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit.
Hiniling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan pagpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalip. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ibigay natin ang ating puso sa Kanya. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Martin de Porres para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan, nilalagay si Kristo sa ating mga puso. Salamat sa Diyos.